passion ko talaga yung pagbabarko, eh. Gusto ko talagang makatulong, 'no? Yun lang yung nakikita kong way sa na kumita ng malaki kasi yun lang din naman talaga yung pinaka naging course, yun lang talaga yung course ko. My name is Arnold Benedict Cadorna and I'm 35 years old. I work as a able body seaman sa bulk carrier na mga barko. I start ng pagbabarko 2014. I was a cadet and until now, 2025, able body seaman position ko na ngayon. Ang pinagkaiba lang nila nung sa AB na ako is yung meron na akong timon, yung tinatawag nilang timon, yung ikaw na yung nagde-drive ng barko. Yung deck cadet kasi and sa position ko ngayon, anytime kasi sa barko, pwede kang tawagin eh. Kahit pahinga mo, basta may mga emergency sa barko, lagi ka dapat ready. Kaya ako pinili tong pagiging seaman kasi like my grandfather and my dad is a captain and my tito was chief officer. And sinundan ko lang yung field nila kasi yun nga, sabi nga nila maganda yung pagsisiman. Daily routine ko sa barko is pag whole day ka, mag-start ka ng 8 and then hanggang 5 p.m. ng hapon. 15 minutes before 8, meron kaming tinatawag na toolbox meeting. Basta yung mangyayari ng buong araw, doon na niya i-discuss yun. Makakausap mo lang yung pamilya mo once na tapos ka na sa trabaho. Sa barko kasi, once umabsent ka, andun ka lang din sa barko eh. No? Wala ka rin naman din gagawin. May experience ako before na ako yung sumalo ng trabaho niya kasi nagkasakit siya. Parang give and take lang na sige ako muna magtrabaho sa'yo. Pahinga ka lang dyan. Pagka nagkasakit ka, doon lang talaga siya magtutulungan kayo. Kasi nga, isang pamilya lang kayo sa barko eh. Naka-experience na rin ako makasama kasi ng mix ko rin. Like mga Russian, kapitan ko before Russian, and then or Ukrainian. Iba-iba talagang ugali ng tao. Dapat, yung pasensya mo, talagang sobra-sobra. Minsan, itong crew na to, kasama mo, may problema sa pamilya. Hindi siya okay. Tapos, mainitan ng ulo. Yung iba, mahiyain. So, kailangan para get along kayo, intindihin mo siya. Pinaka-struggle ko sa barko, pagka nagkaroon yung sa pamilya mo na nagkaroon ng something, no? Yan talaga yung pinaka-nagiging struggle ng mga seaman. Ako, na-experience ko na nasa barko ko, wala akong magawa kasi namatay yung lolo ko that time. Tapos, recently lang, yung daddy ko na hospital, no? So, wala kang magawa. So, ang ginagawa ko lang para hindi ko masyado isipin yun is mag-focus ako sa work ko and ikwento yon sa iba. Kailangan din kasi maging open up ka. Kasi kung ikimkimin mo yon na nasa kabina ka lang, nasa kwarto ka lang nakahiga, ginagawa ko, kumakausap ako ng mga senior officer or kahit yung mga kasama kong crew para mabigyan ka din ng idea or masuportahan ka na nila sa problema mo. Sa experience ko no, sa mga napuntahan kong lugar sa pagbabarko ko, pinaka nagustuhan kong lugar na napuntahan ko is yung Germany, sa Ghent, Belgium. Kasi yung lugar nila doon, parang nasa lugar na mga unang panahon kasi nga may mga castle siya, tas yung ambience ang ganda, malamig. Sa akin yung mga experience na pag nasa laot ka, yung mga extreme no, yung malalaking alon. Kumbaga, gusto ko yung medyo thrilling sa akin. Ganun yung gusto kong experience eh. Pinakamahirap na parte dun sa sakay ng barko. Yung trabaho, normal yun. Andun ka na eh. Andun na yung trabaho. Paulit-ulit na lang yun eh. Pag sumabay pa yung mga family problems, tapos yun, lalo ka nai-stress eh. Ang motivation ko kasi, kaya hanggang ngayon, no, 10 years na ako nagbabarko, no. Dahil din to sa pamilya ko. Gusto ko talagang makatulong, no? Yun lang yung nakikita kong way sa na kumita ng malaki kasi yun lang din naman talaga yung pinaka naging course, yun lang talaga yung course ko. Passion ko talaga yung pagbabarko eh. Kasi yung iba sinasabi nila, kaya lang naman kami nagbarko dahil sa pera or yun nga, travel around the world, ma-provide mo yung pangangailangan nila, lalo na yung anak ko. Aside pa doon, dream ko talaga na maging officers, no? Sumunod sa step ng daddy ko and ng lolo ko.